taon nang nagtatrabaho si Winter sa kumpanya ng mga Diaz. Doon niya nakilala ang kanyang boss na kaedanan lang niya na si Franklin Benjamin Diaz. Gwapo, arogante, malakas ang apil, at higit sa lahat, tigre. Kinakatakutan ng kanyang mga empleyado. Perfectionist at hindi ka talaga titigilan kapag hindi mo nagawa ng maayos ang iyong trabaho. Noong una, wala lang namang problema yon para kay Winter dahil sanay na rin siya magtrabaho under pressure. Pero minsan hindi niya na rin napipigilan ang sarili na mainis sa binatang boss. Masyado kasi itong demanding at gustong natatapos agad ang mga gawaing ura-urada. Nagtanim ng galit at inis sa Winter kay Frank na naging dahilan upang magkagustuhan ang dalawa at mauwi sa ligawan ang lahat. Ngayon, mahigit 4 na buwan nang naliligaw ang binatang boss sa simple niyang empleyado na si Winter. At hanggang ngayon din ay wala siyang balak na itigil ito. Hay, sa wakas! Tapos na rin ang sandamakmak na trabaho. Nakakauwi na rin ako. Pag-uunat pa ni Chris habang inililigpit na ang mga gamit. Ikaw pa, Win. Bakit hindi ka pa nagliligpit dyan? Baling niya pa sa kaibigan. Mauna ka na lang muna, Chris. I need to finish this one. Sagot nito na hindi man lang tinapunan ng tingin ang kaibigan. Finish? Di ba kanina ka patapos? Namali ako at kailangan kong ulitin from the beginning. Mauna ka na lang muna at susunod na ako. Overtime ka na naman. Nax, masyado mo yatang ginagalingan ang trabaho mo Nagpapa-impress ka yata masyado sa maliligaw mo? Kindat pa ni Chris. I am doing this for myself at hindi para sa ibang tao. Tigilan mo na nga ako sa panunokso mo dyan at kailangan ko na talagang tapusin to. Hintay na lang kita, friend, para sabay na tayo makauwi sa boarding house. Sure ka ba dyan? Oo naman, no? Madali na lang naman yan, di pa? Oo, saglit na lang to. Sige, bibili na muna ako ng coffee sa baba para sa ating dalawa, para naman magkalaman din to mga tiyan natin. Nag-akma na sanang aalis si Chris, ay tsaka naman niya nakitang palapit na sa kanilang gawi ang boss nilang si Frank. Hi sir, magandang gabi po. Nakangiti pambati ni Chris dito. I'm about to leave na. Nandito ka pa? Opo sir. Hinihintay ko pa po kasing matapos si Winter sa ginagawa niya Si Winter? Nandito pa siya? Akala ko ba nakaalis na siya? Namali daw po kasi ang gawa niya kanina, kaya kailangan niya daw pong ulitin lahat. At hindi na nga nagsalita pa si Frank at dali-daling pinuntahan ang nakaupo at abalang-abala na si Winter. Winter? Panimula niya dito na siyang ikinagulat naman ng dalaga. Frank? Sir? Ano pong ginagawa mo dito? I'm about to leave na. Pero nakita ko si Chris. I asked her why she's still here. At hinihintay ka nga daw niya. Akala ko ba nakaalis ka na? Nag-message ka pa sa akin kanina Late ko na kasing nalaman na mali pala ang na-attach kong file. Kaya wala akong choice kundi ang tapusin to ngayon. Dahil baka matambakan ako bukas. Hayaan mo na muna yan and leave. Anong oras na Okay lang naman ako. Tsaka may baon naman akong rice cake dito. As always, ngiti naman ng dalaga. Iiwan ka na ba ni Chris? Saan siya pupunta? Bibili lang daw po ng coffee para magkalaman ang mga tiyan namin. Hayaan mo na sabi yan Bukas mo na yung tapusin. You have enough time para bukas. Uuwi kasi ako ng maaga bukas dahil dadalaw pa ako sa puntod ni Papa. Samahan na kita. Wag na, Frank. Bakit? Ayaw mo ba akong ipakilala sa Papa mo? Ayaw mo bang makita niya kung gaano kagwapo ang magiging asawa mo soon? Frank, ano ba? Baka maninig pa tayo ni Chris. She's not here pa naman Tsaka, what now?
Alam naman siguro ni Chris, or should I say, alam na ng lahat na nililigawan kita at hinihintay ko na lang ang matamis mong yes para maging official na tayo. Pakit pa nito na siyang ikanangiti na rin ng dalaga. See? Even ikaw, you can't hide your sweetest smile kapag sinabi ko yon. Muli pambanat ni Frank. Alam mo, ang mabuti pa, umalis ka na lang at huwag ka na magdaldal dyan para matapos ko na agad tong ginagawa ko. Nope. Hihintay na rin kita. At sa labas na tayo kumain. Kasama pa ako sa planong yung dalawa? Pagsabat pa ni Chris, nanooy na sa likuran na ni Frank habang dala-dala ang 3 kape. Of course. Pasasalamat ko na din yan sa'yo. Kasi nagpasya kang hintayin as soon-to-be wife ko dito. Tawa pa ni Frank. Asus, wala pong problema sir. Malakas po yung soon-to-be wife mo sa akin eh. Nako, kayo talaga. Magsitigil na nga kayo. At hindi ko talaga matatapos ng ginagawa ko. Wika naman ni Winter. Oo na friend. Ay, sir, eto nga po pala. Kape. Binilhan na rin po kita. Oh, thank you Chris. I really appreciate it. Doon na muna ako mauupo sa may gilid while waiting, okay? Wala pong problema, sir. At iyon na nga ang ginawa ni Frank. Kahit naman medyo malayo na siya sa gawin ng dalawa, ay natatanaw niya pa rin ang presensya ni Winter na noon abalang-abala pa rin. Doon na nga rin siya napangiti dahil hindi niya lubos nakakalain na sa dinami-raming babaeng naliling sa kanya, sa isang mabangis sa babae pa siya napunta. Hindi niya alam kung bakit in love siya kay Winter. E dinaig pa ng dalaga ang isang sika kapag naglalakad. Sa isip niya, siguro nga nagkagusto siya dito dahil ang dalaga lamang ang bukod tanging kinokontra ang lahat ng demands niya. Nang matapos naman si Winter ay sabay na silang 3 na umalis at nagpa siyang kumain sa labas. Pagdating sa restaurant ay naisipan naman ni Chris na pumwesto na lamang sa ibang table para magkaroon ng moment together ang dalawa. Panay titig naman si Frank kay Winter dahilan upang mailang ng kaunti ang dalaga at magsalita. May dumi ba ako sa mukha, Frank? Naiilang pa niyang tanong dito. Nope. You're just too gorgeous to handle. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin ako makapaniwala na in love ako sa'yo eh. Baka ginayuma mo ko ah. Hoy, excuse me? Hindi ako ganoon kadesperada no? Wala yan sa bokabularyo ko. Nagustuhan mo ko dahil maganda ako. And that's it. Ito naman. I'm just kidding. Ang totoo niyan. Iniisip ko talaga kung kailan mo nga ba ako sasagutin. Di ka naman siguro nagmamadali, di ba? Nagmamadali ako actually. Ano? At bakit naman aber? Gusto ko na kasi mag-level up. Kapag tayo na, gusto kong gawin agad ang mga gusto kong gawin sa'yo. Nalaki naman agad ang dalawang mata ni Winter sa narinig. Mga gusto mong gawin sa akin? What do you mean? Ipasyal ka, mag-holding hands tayo sa public places, at magbakasyon together. Yan lang? Why? Maiba ka pa bang naiisip na pwede nating gawin together? Na sure na magiging maligaya tayo? Ngiti pa nito. Bahagya namang nasampal ni Winter ang sarili dahil sa kagagahan ng naiisip niya. Hindi niya alam kung bakit iyon agad ang pumasok sa isip niya nang marinig ang sinabi ni Frank. What's wrong? Tanong pa ng binata. Wala. May lamok. Oo, tama. May lamok lang kasi kaya nasampal ko sarili ko. Kumain na tayo para makauwi na rin kami ni Chris. Pag-iiba na lang ni Winter sa usapan. Pagkatapos kanilang kumain ay inihatid na ni Frank ang dalawa sa kanilang boarding house. Una naman pumasok si Chris, samantalang si Winter ay nasa labas pa at hinihintay na umalis ang binata. Pumasok ka na para makapagpahinga ka na din. Umalis ka na muna bago ako pumasok.
Bakit mo pa ako hihintaying umalis? Mas okay kung makikita muna kitang pumasok, tsaka ako aalis. O sige, masyado ka makulit eh. Papasok na ako. Mag-iingat ka pa uwi ha? Winter? Ganun na lang ba yun? Wala man lang bang kiss dyan? Biro pa ng pinata. Anong kiss? Kissin mo ang mukha mo. Hindi pa nga kita boyfriend eh. Tapos gusto mo halikan kita? Sa noo lang naman. Pampa-energize lang sa pagmamaneho. At wala na nga nagawa pa ang dalaga kundi ang pumayag. Hinalikan naman siya agad ni Frank sa noo at maya-maya lang ay bigla siya nitong hinalikan sa labi. Sa sobrang gulat ay imbis na makapagsalita ay nanlaki lang ang dalawang mata ng dalaga. Franklin, what do you think you're doing? Seal yan. Anong seal? Seal na hindi ka na magpapaligaw at magpapahalik sa iba dahil akin na yung labi mo simula ngayon. Now, dahil masyadong precious ang halik ko, kailangan mo bayaran yan ng 2 milyon. Seryoso ka ba? Tsaka, isa pa, ikaw kaya tong kumis sa akin? Kahit na, kailangan mo pa rin bayaran ng kiss na yun. But, if you can't pay for the kiss, then just pay with the kid. Pero syempre, sagutin mo muna ako para makapag-propose ako sa'yo. Magpakasal tayo, mag-honeymoon, at magkaroon ng sariling baby. Doon na natawa si Winter. Ang dami mong plano sa buhay, Mr. Diaz. Ang imagination mo nasa ibang level na eh. Hindi pa nga kita sinasagot. Kaya nga sagutin mo na ako para masimulan ko na agad ang mga plano ko for you. For us. Kung seryoso at sincere ka talaga dyan sa gusto mo, makakapaghintay ka. Oo na po. As if I have a choice, right? Wala naman ako ibang pagpipilian kundi ang patuloy ka pa ring mahalin at suyuin. Kahit napakatagal mo na akong hinahang dito. Tawa na lamang din ni Frank. Sige na, pumasok ka na sa loob at baka hinahanap ka na rin ni Chris. Good night, soon to be Mrs. Diaz. Good night. Magdahan-dahan lang sa pagdadrive ha. Text mo agad ako kapag nakauwi ka na. Tumango naman si Frank tsaka pa pumasok si Winter sa loob ng bahay. Kinabukasan, dahil maagang natapos si Winter ang kanyang trabaho, ay maaga rin siyang umalis ng opisina upang dalawin ang puntod ng yumaon niyang ama. At tulad ng pangako ni Frank, nagawa niya pa rin samahan ang dalaga sa pagdalaw kahit medyo nahuli na siya ng ilang minuto sa kadahilanang galing pa ito sa meeting. Akala ko hindi ka na darating. Pwede ba yun? Nag-promise ako sa'yo kahapon, di ba? Nasasamahan kita ngayon. Pero kagagaling mo na sa meeting. Hindi ka na ba busy? Medyo, pero okay lang. Worth it naman eh. Dahil pinakilala mo na ako sa papa mo. Pinakilala kitang maliligaw ko. Ibig sabihin, kapag sasagutin na kita. Hindi mo na ako pwedeng saktan dahil kilala ka na ni Papa. At sasabihin ko sa kanya na multuhin ka kapag sinaktan mo ko. Hindi ako takot sa multo, no? Besides, bakit naman kita sasaktan? Para saan pa? At naghintay ako ng ilang buwan sa'yo kung hahayaan ko lang na mawala ang tiwala mo sa akin. Sa isang iglap, di ba? Patunayan mo yan kapag tayo na. Oo na po, Your Highness. Hindi ko talaga alam kung bakit sir ka ng sir sa akin sa office. Ikaw naman talaga ang boss ko. Ikaw ang mahal na Reyna at ikaw ang mahal ko. Ang corny mo, CEO. Tawa na lamang ni Winter na siyang ikinatawa na rin ni Frank. Nang lisanin na nga nila ang lugar, ay niisipan na muna nilang mamasyal saglit sa parke at kumain ng mga lutong pagkain na roon. Parang date na rin yon para sa kanila at pagkatapos noon, hinatid na muli ni Frank ang dalaga sa boarding house nito bago pa siya umuwi.
Ilang araw pa ang lumipas ay ganoon pa rin ang kanilang ginagawa. Naiisipan na rin ni Winter na sagutin na nga si Frank dahil 5 buwan na rin itong naghihintay ng sagot niya. At nakikita niya naman seryoso at sincero ang binata sa kanya. Kaya naman isang araw na sabay silang kumain ng kaibigan niya si Chris, ay doon na nga niya inumpisahang buksan ng usaping iyon. Chris, I'm just thinking, what if sagutin ko na kaya si Frank? Ay, bongga! Sagutin mo na agad, girl! Ang dami pa namang nagkakagusto dyan sa Franklin Benjamin mo, ah. Baka maunahan ka pa ng iba. Di naman siguro. Nakakasiguro naman akong loyal siya eh. Well, halata naman eh. Pero alam mo ba, friend, hindi pa rin talaga nagsisink in sa utak ko ang lahat. Naliligawan ka ni Sir Frank. At ikaw rin, inis na inis ka pa sa kanya noon. Pero ngayon, parehas na kayong in love sa isa't isa. So, ano pa bang pinapatagal mo? Sagutin mo na. Natatakot kasi ako, Chris eh. Saan ka ba takot? Alam mo, nasa isip mo lang yan eh. Nasa huli pa naman ang pagsisisi. So, okay na ba? Do you think right time na ba to para sagutin siya? Oo naman no. Huwag ka na masyadong magpakipot dahil hindi na uso yan ngayon. Ang uso ngayon, paunahan, lalo pa at sobrang gwapo ni Sir Frank. Sino ba niyang babae ang hindi gagawing boyfriend material si Sir? Kaya tama ka lang dyan sa desisyon mo, girl. Sagutin mo na si Sir para lagi niya tayong inahatid. Nakakalibre pa tayo sa pamasahe. Gaga ka talaga? Siyempre, joke lang, no? Joke na may halong katotohanan. Natawa naman si Winter, tsaka umiling-iling na lamang. Sa isip niya, siguro naman ay sapat na ang 5 buwan para patunayan ni Frank na totoo at seryoso siya sa kanya. Kaya ng mga sandaling iyon, sigurado na siya na sasagutin niya na ang binata. Kaya naman kinabukasan nga, dahil balik duty na naman sina Winter, ay labis ang kabang kanyang nadama. Hindi niya kasi alam kung paano sisimulan ang pagsagot sa binata. Sa tulong naman ng ideya ni Chris, ay yun na lamang ang kanyang ginawang panimulang hakbang at nagpadala na lamang na mensahe kay Frank na sabay na silang manananghalian mamaya dahil may importante siyang sasabihin. So, ano na? Nag-reply na ba si Frank? Untag pa ni Chris sa kanya. Wala eh. Usually, nagre-reply naman iyon agad. Baka naman busy lang. Baka nga. Pero, kahit busy yun, nagre-reply talaga siya eh. Tsaka, nasa office lang naman siya. Ano ka ba? Huwag ka nga mag-overthink dyan. For sure, magre-reply din yan maya-maya. Hindi na lamang sumagot si Winter at ibinaling na lamang ang buong atensyon sa kanyang trabaho habang hinihintay pa rin ang magiging reply ni Frank. Pero hanggang sa mag-alas 10 na lamang ng umaga ay hindi pa rin ito sinasagot ang kanyang mensahe. Hanggang sa lapitan na nga siya ni Chris at dali-daling hinila ang kanyang kamay. Chris, ano ba? Itigil mo muna ang ginagawa mo at tignan mo to. Doon na nakita ni Winter ang isang napakagandang dilag na kasalukuyang kausap ang sekretarya ni Frank. Hindi pamilyar ang mukhang iyon sa kanya kaya winalambahala niya na lamang iyon hanggang sa nangunot na nga ang kanyang noo nang bumukas ang private office si Frank at biglang yakapin ng babae ang binata. OMG, friend! Totoo ba tong nakikita ko? Niyakap at bineso ng unknown entity ang Franklin my loves mo? Hinila naman agad ni Winter ang kamay ng kaibigan at dali-daling bumalik sa kanilang pwesto. Shh! Ano ka ba, Chris? Hinaan mo nga yung boses mo. Mahina na to. As in, mahinang-mahina na. Pero girl, sino ba kasi yun? Kung makayakap kay Sir, akala mo naman linta. Kilala mo ba siya? Hindi eh.
Hindi ko siya namumukaan. Baka naman pinsan lang o kapamilya. Hindi rin Chris eh. Na-stalk ka niya si Frank at lahat ng family members niya familiar na sa akin. Kung hindi niya kapamilya yan, sino yan? Alangan namang ex niya. OMG! Baka nga ex niya yan, friend! At pumapalik. Ganitong-ganito ang nakikita ko sa mga pelikula eh. Mga ex na umeepal at bumabalik. Patay na! Baka maagaw pa yan ang Franklin Benjamin mo. Chris naman eh. Hindi ka nakakatulong. Nagsasalita pa sanang muli si Winter pero hindi na nga niya natuloy na makita niya ang pagdaan ni Frank kasama pa rin ang babae at hindi malang ito lumingon sa gawin nila. Ay, Pak! Hindi lumingon? Bumalik lang ang ex? Ignore na agad, friend? Tukso pang muli ni Chris sa kaibigan. Teka nga muna kasi, Chris. Ako ba talagang kaibigan mo o hindi? Siyempre ikaw. Ang akin lang friend, hindi ka pinansin for the first time at hindi pa sinasagot ang messages mo. Nako, kung ako yan, tatagtarin ko ng message yan. Ideya ni Chris na agad din namang ginawa ni Winter. Matapos yung tagtarin ng mensahe ang numero ni Frank ay hindi na siya nakapag-focus sa kanyang trabaho. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang imahe ng babae kanina. Kung gaano ito ka-sexy manamit at babaeng-babae din ito kung maglakad at pumorma. Hindi gaya niya na parang siga sa kanto. Doon niya naisipang hingin ang tulong ni Chris para sa kaunting makeover. Kaya naman pagkatapos ang kanilang duty ay nagpunta sa salon ang dalawa at bumili na rin ng magagandang bestida na talagang babagay kay Winter. Pagdating naman nila sa boarding house ay tinuruan agad ni Chris ang kaibigang mag-makeup. Pansinin nilang kanina pa rin nag-ring ang cellphone ni Winter at si Frank ang tumatawag. Hindi naman yon sinagot ni Winter dahil naiinis pa rin siya dito. Kinabukasan din ay ibang Winter nga ang nagtungo sa opisina. Mas sexy, mas maganda, at mas babae na kung titignan. Pagdating sa opisina, hindi naman sila nabigo dahil lahat ng kasamahan nila sa trabaho, mapababae man o lalaki, ay nakatitig sa kanya. See? Center of attraction ka na ngayon, girl. Bulong pa ni Chris sa kanya. Act normal, Chris. Nandyan na pa si Frank? Parang Ay! Nandyan na pala. Umayos ka na. Umayos ka na, bilis! Tumindig naman agad ang dalaga ng tuwid at nakahanda ng batiin ng pagdating na CEO na makita niyang nangunot ang noo ni Frank habang nakatingin sa kanya. Winter, come to my office. Now. Utos pa nito tsaka pumasok na sa kanyang office. Galit ba si Sir Frank, girl? Hindi ko alam. Tsaka, bakit naman siya magagalit? Siya na nga itong may atraso sa akin eh. Ang mabuti pa, puntahan mo na lang muna. Huminga naman muna ng pagkalalim-lalim si Winter, tsaka pumunta na nga sa opisina ng CEO. Pagpasok ay nakita niya naman itong nakaupo lang habang titig na titig pa rin sa kanya. Good morning, sir. Ano pong kailangan mo? Panimulaan niya naman. I have lots of questions to you, Winter. First, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko kagabi? Napuyat pa ako dahil lang dun. Second, bakit hindi mo man lang sinagot ang message ko? Okay na sana kung hindi mo sinagot ang calls. At least man lang nag-reply ka kahit tuldok. Lastly, ano nangyari sa itsura mo? Why are you wearing sexy dress? Bakit ka naka-makeup? Sir, unang-una, ikaw po ang hindi tumugon sa messages ko at nagtampo po ako sa iyo, kaya hindi ko po hinawakan maski isang segundo ang cellphone ko the whole night. Pero aware ka na tumatawag ako, di ba? Opo, nag-ring naman ang phone ko eh, kaya alam ko. Exactly. Bakit hindi mo pinick up? Kung ang issue ay hindi ko nasagot ang message mo,
Dahil naiwan ko ang phone ko sa kondo. Kagabi ko lang nabasa ang lahat ng messages mo. Nag-explain na din ako through text pero wala ka pa ring reply. I was worried at nagbalak na akong puntahan ka sa boarding house nyo. Pero gabing-gabi na. At hindi mo man lang agad napansin ang phone mo habang nasa office ka? Napansin ko nga mga 10 a.m. na. And when I was about to leave para kunin nyo sa kondo ko, I saw Tiffy. So Tiffy pala ang pangalan ng babaeng yumakap sa'yo kahapon. Kaya ba nakalimutan mo nang kuhanin ang cellphone mo sa kondo mo? Ay dahil nakita mo na siya? Of course not. Hindi ko lang nakuha kasi nagyaya na siya mag-lunch. Kaya pinaunlakan mo naman. Habang ako, naghihintay kung kailan mo pupuntahan? Kung sa bagay, kung paseksihan lang naman, walang-wala ako doon, no? Ni hindi mo na nga ako nagawang lingunin kahapon nang dumaan kayo eh. Wait. So kaya ka ba nagsusuot ngayon ng sexy dress at light makeup? Ay dahil kay Tiffy? Excuse me? Hindi, no? Tsaka, sexy na ba to for you? Nasa opisina pa rin ako, kaya kailangan ko maging formal. Pero hindi ka naman nagsusuot ng ganyan before, di ba? Isa pa, hindi ka rin nagme-makeup. Bakit? Masama na bang ibahin ko naman ang taste ko? Okay, fine. Sorry na. Sorry na talaga. Ayaw ko pa naman na nagtatampo ka sa akin. Dahil napupuyat ako kakaisip eh. Sorry na. Ano nga bang sasabihin mo sa akin kahapon? Sabihin mo na lang ngayon. Napabuelo naman ng kaunti si Winter at akman na sana magsasalita muli nang bumukas ang pintuan at marinig nila ang boses si Tiffy. Oh, may bisita ka pala, Frank babe. Tiffy, why are you here? By the way, she's Winter, one of his girlfriend. I'm his girlfriend. Pagsabat naman ni Winter na siyang ikinagulat ni Frank. Oh, ikaw talaga Frank babe ah. Di mo naman sinabi sa akin na may girlfriend ka na pala. I thought talaga hinihintay mo lang ako makabalik from States at nililigawan mo na ako. Tawa pa nito. Sekreto namang napailap sa kanyang mata si Winter dahil sa inis sa kaartihan ng dalaga. I'm Tiffy dear, Frank Dave's childhood friend. Pakilala naman nito sa sarili. So, hindi na nga ako magtatagal Frank babe at sasabihin ko lang sa iyo na isasama kita sa Baguio. Kami lang kasi ni na Ted at Irish ang pupunta eh at isasama sana kita para hindi ako third wheel sa kanila. Muli pa nitong sambit. Yeah, that's a great idea, Tiffy. But, sige na, sumama ka na love. Wika naman ni Winter. huh? Are you sure? Oo, pero sasama din ako dahil hindi pa ako nakakapunta ng Baguio. Isa pa, plano mo naman talaga yan before, di ba? Ang magbakasyon tayo kahit 1 week lang. Girlfriend mo naman talaga ang dapat mong kasama eh. At ikaw, Tiffy, isama mo rin ang boyfriend mo. Oh, I see. Sige Frank babe, I gotta go. I'll contact Ted and Irish na lang na isasama mo ang girlfriend mo. Huling wika pa ni Tiffy, tsaka umalis na ng opisina. Ang naiwang si Winter naman ay parang sasabog na sa inis at selos, samantalang si Frank naman tawa lang ng tawa. Tinatawa mo dyan? May nakakatawa ba? Are you jealous? Jealous? Me? No way! Naiinis lang ako dahil ang arte-arte niya magsalita. May pa-Frank babe pa siyang nalalaman, hindi mo naman siya babe. At ito pa, gusto ko pa talaga niyang isama sa journey niya ha? Para ano? Para lumingkis na naman na parang lintas sa'yo? Nakaka-imbier na. Doon na nga tumayo si Frank at hinawakan ang mukha ng dalaga. So, nagsaselos ka nga. Frank naman, hindi nga eh. Hep? Anong Frank? Di ba love na ang tawag mo sa akin? At ano yung sinabi mo na girlfriend na kita? Ibig sabihin lang ba nito, sinasagot mo na ako? Yan ba sanang sasabihin mo sa akin kahapon? Oo na,
Panira lang talaga yung babaeng yun eh. Mabait naman siya. Medyo clingy lang. Pero, totoo ba? Tayo na? Bakit? Ayaw mo ba? Gustong, gusto. So, hindi mo na rin babawiin ang sinabi mo na magbabakasyon tayo at least 1 week? Oo na. Nasabi ko na eh. Then okay. Pero hindi tayo sa Baguio pupunta. Dahil ayaw ko naman na mainis ka kay Tiffy. Kaya sa Paris tayo pupunta. Paris? Pero Frank, love, ayaw kong gumastos ka na malaki para lang sa bakasyon. Wala lang yan. My rule is to make my girl happy. Stress ka din sa work. And even I guess, need talaga natin magbakasyon. So ano na? Deal? Oo na, Mr. Franklin Benjamin Diaz. Push! Niyakap naman agad ng binata ang nobya at sa araw ding iyon, sinimulan na ni Franklin ang pagiging sweet kahit sa public places. Nagbakasyon nga sila at nagpunta sa Paris sa sumunod na linggo at kapwa nag-enjoy sa kanilang naging journey doon. Sa sobrang saya ng kanilang mga puso dahil magkasama sila at ngayon, unti-unti na nilang sinisimulan ang mga plano para sa isa't isa. Hanggang sa umabot ang ilang buwan at ilang taon ng kanilang relasyon na nauwi sa agaran at bonggang kasalan. At dahil bagong kwento na naman ang kanilang papasukin, this time, hindi na magpo-focus ang kwento sa kanilang dalawa lang, kundi sa magiging pamilya nila na ngayon ay may 5 ng miyembro. Nahulog man ang loob ng dalawa sa di inaasahang pagkakataon, hindi naman sila nagkamali sa pagpili sa isa't isa dahil bukod sa kontento na sila, masaya at walang mapapantayang ligaya ang kanilang nadarama kasama ang kanilang lumalaking pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Dahil salat sa buhay si Armina, ay napilitan siya maging working student. Nag-aaral sa umaga at nagtatrabaho sa gabi. 1 taon na lang at magtatapos na siya ng doktor. Hiwalay ang magulang ng dalaga, kaya napilitan siyang tumayo lang mag-isa. Kapag mag-aasawa ka na, piliin mo ang isang mayaman. Yan ang aahon sa'yo sa hirap, hindi ang propesyon mo. Kahit doktor ka na, ngunit mahirap ka naman. Matagal pa ang proseso mo sa pagyaman. Hindi makalimutan ni Armina na paalala ng kanyang ina. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang ganoong salita ng ina, ay napailing na lamang siya. Aanhin ko naman ang yaman kung hindi ko naman nakasundo. Tss! Bulong ng dalaga. Assistant si Armina ng isang doktor sa pinasukan niyang ospital bilang intern. Ngunit, naiinis siya sa tuwing lumalapit ang binatang doktor sa kanya dahil panay ang papansin nito at maging vocal sa nararamdaman nito sa kanya. I can give you big grades, Armina. Ngiting wika ng doktor. Napangiti naman si Armina. Of course you can, Doc. Dahil magaling naman akong doktor in the future. No. I can give you a big grades dahil gusto kita, Armina. Gustong gusto kita, despite of her status. Nabastos naman ang dalaga. Maswerte ka hindi kita doktor, at baka kanina pa kita nasipa. Sa isip nito, at plastic na lamang ng umiti. Gumawa na lamang ng excuse ang dalaga para makaalis sa manyak yung doktor. Huminga ng malalim si Armina nang dumating ang dalawa niyang kaibigan na kapwa-intern main sa ospital yun. Ano? Galit ka na naman sa doktor natin? Sabi naman namin sa iyo eh. Hindi ka tatantanan yan hanggat hindi mo yung sinasagot. Alam naman natin na pwede kayang ibagsak kapag no ang isasagot mo. Yeah, I know. Kaya titiisin ko muna ang kakulitan niya. Walang gana na wika ni Armina. Ano pa kasing hinahanap po sa isang lalaki? Gwapo naman si Doc ah. Medyo may katandaan, pero bata pa naman ng 35 ano? May kaya din si Doc, which is tiyak natin magugustuhan ng mama mo. Huminga na lamang na malalim si Armina.
I don't know. Basta hindi ko siya feel. Masyado siyang mahangin para sa akin. Alam niyo ba na pwede niya raw ako bigyan ng malaking grado? Hindi dahil magaling ako, kundi dahil gusto niya ako. What the? Kasi alam niyo naman na lahat ginawa ko to be a good doctor in the future, right? Yes, of course, Armina. You are our friend. Halika nga dito. Let us hug you na lang. At masyado ka ng stress sa doktor na yun. Magaling ka, okay? Come here. Wika ng kanyang mga kaibigan. Gumaan naman ang loob ng dalaga sa yakap ng dalawa. We need to go somewhere tonight. Narinig namin na may party sa kabilang bayan. Let's go there? Ngiting wika ng dalawa. Napatirik na lamang ng mata si Armina, pero sasama pa rin siya. I'm in. Kesa naman kulitin ako ng doktor ngayon sa dorm natin. Alam pa naman niya kung saan tayo nakatira. Irap ni Armina na ikinatuwa ng dalawa. Habang sa isang mansyon naman, ay si Elijah na walang ganong tumayo. Tumayo ka na dyan, anak. At mamaya na ang party mo. Kailangan nandoon ka. At tiyak na hanapin ka ng lahat. Wika ng ama ng binata. I don't want to, Dad. Sila lang naman mag-e-enjoy doon. Dito na lang ako sa farm mag-iinom. Kasama si Derek. Wika ng binata. Si Derek ang anak ng kanyang yaya. Simula ng bata pa siya. Parehas lamang sila ng hilig ng kababata. Grow up, son. Hindi ka na bata para mag-inom lang na mag-inom. Ikaw ang tagapagmana ko sa buong plantasyon. You're not just a simple farmer, iho. Isa kang mayaman na anak ng farmer. At pagkatapos ang birthday mo, ay kailangan mo na magtrabaho sa kumpanya natin. Magsisimula ka sa mababa hanggang i-promote ka mismo ng tauhan ko. Napaungol na lamang si Elijah at tumayo sa kama at agad pumasok sa banyo. Ang boring pumunta sa party na yun. Wala naman silang ibang gagawin kundi magpakasaya kahit hindi ko silang lahat kakilala. Being a son of a millionaire is sad. Hindi mo kilala kung sino ang totoo at hindi. Bulong ng binata. Nabuhay si Elijah na kilala ng lahat. Mahal ng lahat. Pero hindi niya alam kung saan doon ang totoo at hindi. Kilala niya ang ilang galaw ng tao sa kanyang paligid. May ilan na mahal lamang siya dahil sa pera. At alam nilang siya ang susunod sa yapak ng kanyang ama. Mabilis lumipas ang oras. At nasa harap na nga ng stage si Elijah. Napangiti siya nang makitang marami ang bisita na nandoon sa kanyang birthday party. Inanunsyo na ng MC ang kanyang pangalan. At napahiyaw ang mga kababaihan nang maninig ang kanyang pangalan. Oh! Birthday pala ang party dito, Armina. Sorry. And who was that? Elijah, the son of the rich farmer. Next naman? Wika ng kaibigan ni Armina. Umiling na lamang si Armina at kumuha na may inom. Let's party and drink, guys. Dahil libre pa lang inumin dito ngayong gabi. Mayaman sa nyog at tubuhan ng mga tao dito. Wika na lamang ng dalaga. Samantalang si Elijah naman ay kung sino-sino lamang ang kumakausap sa kanya ng mga babae. Hanggang sa makita na binata ang kanyang kababata ni si Derek sa likod ng stage. What are you doing here, Derek? Sumama ka sa akin sa stage at maraming chika babes doon. Wika ni Elijah. No way. Ayoko makipagsabayan sa mga plastic mong kaibigan. Alam naman natin kung bakit sila panay dikit sa'yo eh. Dahil dyan sa pangalan mo. Nagsuot ka pa ng damit na may print na The Millionaire's Son. E di mas salang binigyan mo sila ng rason na lumapit sa'yo. Hindi naman nakasagot ang binata. What's wrong with you? It's my party. Kaya natural na lumapit sila. Then you're wrong, Elijah. Makikilala mo lang ang totoo mong kaibigan kapag wala ka ng yaman. Isipin mo nga, lalapit ba ang mga yan kapag gwapo lang meron ka? Of course hindi. Naiinis na wika ni Derek. Dahil simula noon ay puro pagpapanggap lamang ang nakikita niya sa mga taong lumalapit sa kanyang kaibigan. You know what, Derek? I'll prove it to you. I don't need this shirt. Makikita mong may kaibigan pa rin ako aside from you. Kahit hindi ko suot ang damit na yan. Napangiti naman ang binata. Sure, let's have some test then. Ito, extra t-shirt ko. Good luck, man. Kahit ngayong gabi lang, hanapin mo kung sinong totoo sa'yo kahit wala kang bitbit na pangalan. Bumalik na ang dalawa sa stage.
Marami ang nagsasaya at nagiinuman. Maraming hindi nakilala ang binata sa kanyang mga bisita dahil bukas ang lugar na yun para sa lahat. Nadismaya si Elijah nang bumaba ng stage dahil walang may pumansin sa kanya at tinignan lamang siya ng 1 segundo ng mga bisita. God, Derek is right. How can I find my true love kung pera lang pala ang basihan ng lahat? Bulong ng binata at umalis sa gitna ng mga bisita. Naglakad-lakad si Elijah sa plantasyon ng kanyang ama at umupo sa pinakamalapit na upuan. Naririnig pa niya ang boses sa mga bisita at malakas sa tunog ng musika. Ang hindi lang alam ni Elijah ay may isang babaeng kanina pa nagsusuka sa kanyang likuran. Anong amoy yun? May tao ba dyan? Tanong ng binata. Here, help me. Nahihilo ako. Nagulat si Elijah nang makitang isang babae pala ang nagsusuka sa kanyang likuran. Agad niya itong tinulungan. Hold on, miss. I'll get you a water to drink. Wika ng binata at tinakbo on stage at kumuha ng tubig at towel. Ilang minuto lang. Bumalik siya na may daladalang tubig at agad pinainom ang babae. Oh God! Thanks to you! Kanina pa ako dito. Nasa part ang 2 kong kaibigan at lobat naman ang cellphone ko. Hinihingal na wika ng babae. Hindi pamilyar kay Elijah ang babae, kaya alam niya hindi ito taga roon. Nakikiparty ba kayo doon? Bakit ka naman umiinom ng marami kung hindi pala kaya na sikmura mo? Excuse me? 3 shots lang ang ininom ko. Masyado lang akong low tolerance ng alcohol, kaya ganito ako ka-wasted. At oo, nakikiparty lang kami ng kaibigan ko. Hindi kami taga dito. Na-excite naman ng binata sa nalaman. Ibig sabihin, hindi siya kilala ng babae. Oh, I see. So kilala mo ang nagbe-birthday ngayon? Nope, hindi ko siya kilala. Basta narinig namin kanina Elijah, son of the billionaire, ang nagpa-part doon. Natatawa nga ako dahil kailangan pa nilang ipagsigawan ng anak ito na milyonaryo. Pwede namang hindi. Lihim na napangiwi si Elijah. I'll tell the MC next time na hindi nasabihin ang salitang milyonaryo, sa isip ng binata. I'm Armina, by the way. Nag-aaral pa bilang doktor sa kabilang bayan. Graduating this year. Wow, I'm Elijah. Tapos na ako mag-aral at naghahanap pa ng trabaho. Elijah? As Elijah the birthday boy? Huh? No. Kapangalan ko lang siya pero hindi ko siya kilala. Ngiting wika ng binata. Naisip niyang wag sabihin sa magandang babae ang totoo para malaman niya kung totoo ba ang pakikipagkaibigan nito o hindi. Okay then. Nice meeting you, Elijah. Nakangiting wika ng dalaga. Marami pa silang napag-usapan. Pero nagpaalam na rin agad ang dalaga dahil gabi na rin at malayo pa ang kanilang biyahe. Napangiti na lamang si Elijah habang tinatanaw si Armin papalayo sa kanya. Agad bumalik ang binata sa kanyang party at doon nakita ang kanyang kaibigan. Derek, I need your help. Oh, ano naman yun, mahal na prinsipe? Naduduwag ka na at kailangan mo na ang t-shirt mo para makilala ng lahat ng anak ka na milyonaryo? No, of course not. I saw a girl. Not just a girl, but a woman, Derek. Iba siya sa lahat. I can see that. She doesn't know me at all. Haha, taga saan ba siya? At hindi ka ata kilala. Kalapit bayan natin. A student doctor. Di ba may branch si Dad doon? What if doon tayo mag-apply ng trabaho after this party? What? You mean, bukas sa agad tayo pupunta doon? Dahil lang sa babaeng yun? Yes, I mean, sort of. Huh? Paano kung makilala ka niya? That's our problem. And I do have a solution, Derek. Kailangan natin magpanggap. Ikaw, ako, at ako, ikaw. Elijah pa rin pangalan ko pagdating kay Armina. Pero sa kumpanya ng Dad, ay ikaw si Elijah. What? Hindi ba mas nakakatakot pag ganun? Paano kung pumunta doon ang Armina mo at Elijah ang hahanapin? Eh di akong lalabas. Huwag muna natin ang isipin. For now, mag-oo ka sa offer ko. I'll give you my condo kapag naging successful ang plano ko. Deal, walang bawian ah.
Sasama ako sa kabilang bayan at pagpapanggap na ikaw at magiging akin ang kondo mo kapag napatunayan mong siya ang the one, na she's not after your money. Mabilis na wika ng kaibigan ni Elijah. Napangiti na lamang ang binata dahil hindi na siya makapaghintay na makitang muli si Armina. Kinabukasan ay maagang kinausap ni Elijah ang kanyang ama tungkol sa plano niya. What did you eat at bigla ka ata nagka-interest sa branch natin sa kabilang bayan? Nagtatakang tanong nandun. Dad, I want to change, okay? Napapagod rin ako mag-isa dito sa mansyon. And I'm getting older, Dad. Kailangan ko ng magtrabaho para sa future ko. Kami ni Derek, Dad. Kaya please, hayaan mo na akong pumunta sa kabilang bayan. Okay then. I'll call my secretary to inform them na darating ka. No! No, Dad! Ako na pong bahala. Just don't tell them na darating ako. Oh, okay then. Well, good luck, son. I'm starting to miss you. Mag-ingat ka doon. I have a condo there. Doon kayo tumira ni Derek. Masayang niyakap ng binata ang kanyang ama. Mabilis ang naging pangyayari at kinabukasan ay maagang bumiyahe ang dalawa. Oh my goodness, Elijah! Dito tayo titira? Tanong ni Derek nang makarating sa lugar. Maybe? Dito tayo inihinto ni Manong eh. Kibit balikat na wika ni Elijah. E di magbubuhay prinsipe pala ako nito. Remember, I am Elijah here. Ngiting wika ng lalaki. Umiling na lamang si Elijah. Tsaka inisip kung paano makita si Armina. Ilang oras lang ang lumipas ay nakita ni Elijah sa internet na may get-together ang lahat ng doktor ng lugar at gaganapin yun sa hotel mismo ng ama ni Elijah. Yes! Thank you, Lord! Ang bait mo talaga sa akin! Wika ni Elijah at niyakap pa ang kakapasok lamang na si Derek. Any good news? Tanong ni Derek. Sobra pa sa good news, Derek. Mamaya ay dito ka lang sa loob. Lalabas ako para magpanggap na mahirap. Nandito si Armina mamaya. Okay then. Mas gusto ko pa dito sa loob. Tumango na lamang si Elijah at iniisip kung paano magpanggap na mahirap na hindi nakilala ng tauhan ng kanyang ama. Nang mapansin ni Elijah na marami ng tao sa lugar kung saan idinaraos ang get-together ng mga doktor, ay naisip niyang pumasok na rin. Excuse me, sir, pero may invitation po ba kayo? Wika ng doktor. What? No, I don't need one kasi anak ako ng... Bigla na lamang napatigas si Elijah dahil naisip niyang mahirap pala siya sa oras na yun. Never mind, sir. I'm sorry. Ngiting wika ni Elijah at tumalikod na sa gwardya. Problemado ang binata dahil hindi nga alam kung paano makapasok sa loob. Nasa gitna na pag-iisip ang binata nang biglang makita ang isang maintenance crew, bit-bit ang map at akmang papasok na sa loob ng hall. Excuse me, teka lang. How about mag-change tayo ng damit? Alam mo yun, ako muna ang maintenance ngayon. Here, 5,000. Go home and bring some foods para sa family mo. Pigil ang binata sa lalaki. Nagtaka naman ang matanda, pero tinanggap pa rin nito ang pera at pumunta sa CR para magpalit ng damit. Sa madaling salita, ay nakapasok si Elijah. Pangiti-ngiti siya nang makita sa malayo ang babaeng hinahanap niya. Got you, Miss Armina. Bulong ng binata. Lalapit na sana siya. Ngunit bigla siyang tinawag ng isang binata at may pinalilinis sa kanya. Oh man! Ngayon pa! Kung kailan malapit na eh. Maktol ni Elijah. Habang naglilinis ang binata ay panay naman ang tingin niya sa gawin ni Armina. Hanggang sa nakita niyang pumunta ng teres ang dalaga at may lalaki na kasunod dito. Ikaw na bahala dyan, madam, at may lilinisin pa ako sa labas. Mabilis na wika ni Elijah at iniwan ng matanda. Habang si Armina naman ay kanina pa naiinis sa kanyang doktor. Panay ang hipo nito sa kanyang katawan at nahihiya naman siyang pigilan ito. Come on, Armina. Bakit tayo nandito? We should drink inside. Wika ng doktor. I'm sorry, Doc. Pero may hinihintay kasi ako eh. Peking ngiti ng dalaga. Really? Sino naman ang lalaking ito? I bet wala. Wala naman kasing lalaki nandito. Wika ng doktor. Kinakabahan na si Armina. Pero pilit itong nilabanan ng kaba. Malapit na ang doktor sa kanya nang biglang may umubos sa kanyang likuran.
May problema ba dito, Armina? Agad na patingin ang dalawa sa kanilang likuran at nakita ni Armina si Elijah. Napahinga ng malalim si Armina na para bang nabunutan ng tinig sa lalamunan. Nothing, Elijah. Good thing you're here. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. I miss you. Wika ni Armina at mabilis sa pinuntahan ng binata at walang pagdadalawang isip na hinalikan ang binatang si Elijah. Nanlaki ang mata ni Elijah at napailing naman ang doktor tsaka bumalik sa loob. Oh my God! What was that? Ngiting wika ni Elijah matapos siyang bitawan ng dalaga. I'm sorry, Elijah. Nakukulitan na kasi ako sa doktor na yun. Hingin pa umanhin ng dalaga. Bakit ayaw mo sa kanya? He's a doctor. Nah, I'm not like that. Mas gusto ko yung simple lang. Ngiting wika ng dalaga kay Elijah. Napangiti na lamang si Elijah at tinitigan ang mga mata ng doktor. Tila may sariling mga utak ang kanilang mga katawan at bigla na lamang hinalikan ng binata ang dalaga. Napasinghap pa si Armina dahil bitbit pa ng binata ang map habang hinahalikan siya nito. I guess we need to get out of here. Bulong ng dalaga. Buong akala ni Elijah ay sa hotel o inn sila pupunta pero sa dagat pala siya dinala ng babae. Matagal na ako hindi nakapaglakad dito. Thanks to you. Ngiting wika ni Armina. Grabe, kakaiba talagang babaeng ito. Akala ko. Sa isip ng binata at napailing na lamang. Masayang nag-uusap ang dalawa habang naglalakad. Hanggang sa lumalim na gabi at kailangan na nilang umuwi. Saan ka uuwi? Tanong ni Armina kay Elijah. Ha? Dito lang. Nag-a-apply kasi ako ng trabaho dito. Diyan lang sa Tomato and Pineapple Company. Oh, I see. Farmer ka pala doon sa kabilang bayan, di ba? Mabuti naman at nag-apply ka dito. Yeah, kailangan ko na magtipid at pag-ipon para sa future. Napangiti naman ang dalaga. Gosh, I like this man. Sa isip nito. Let's go home now, Elijah. Hope to see you soon then. Yeah. It's nice kissing you by the way. Hinintay muna na binata na makaalis ang dalaga bago siya bumalik sa hotel. Magaan ang loob ng binata na makahiga sa kanyang kama. Mabilis lumipas ang araw at taga-apply na si Elijah at Derek. Welcome here, Elijah. Kinontak na kami ng dad mo na dito ka mag-a-apply ng trabaho. We're happy to know na sa dami ng branch nyo ay dito nyo pa naisipang magtrabaho. Pero sino nga ba si Elijah sa inyong dalawa? Wika ng head admin ng kumpanya. Siniko naman ni Elijah ang kababatang si Derek. Oh, ako po ma'am. Thanks for welcoming me. I mean, us. Oh, and your name? Derek ma'am. Nice to meet you. We're excited to work here with you po. Ngiting wika ni Elijah at sinanyasan na rin si Derek ng ngumiti. Mukhang umayon sa lahat kay Elijah ang panahon na tanggap silang dalawa ni Derek kahit pa hindi niya bitbit ang pangalan ng kanyang ama. Special ang trato ng lahat kay Derek dahil buong akala nila ay iyon si Elijah. Habang si Elijah naman ay busy sa pagtatrabaho at kakasunod kay Armina. Hanggang sa isang gabi ay nagkita muli ang dalawa sa isang bar. It's you again! Masayang wika ng dalaga. Armina! Wika ni Elijah, sabay yakap sa dalaga. How's your work back there? Tanong ni Armina, nang ibig sabihin ay ang pag-apply ni Elijah. It's fine. Natanggap ako, and I'm starting work in there. That's great! Next month, ay gagraduate na ako. We have a victory party. Hope to see you there, Elijah. Of course, I'll be there. Ngiting wika ng binata. Napag-alaman ni Elijah na galing sa broken na pamilya ang doktor. Ngunit ganoon pa man, ang humble pa rin ito. At mas nais na makahanap na simpleng lalaki tulad ng ama nito. Parehong nakainom ang dalawa, kaya't nais na ni Armina na lumabas ng lugar. Let's go to your place then, wika ni Armina. Kinabahan naman si Elijah dahil nakatira siya sa isang magandang hotel. Mabilis niyang kinontak ang kanyang kaibigan na si Derek. Mabuti na lang at mabilis na itong nakagawa ng paraan. Matagal pa ba yan? Tanong ng dalaga. Malapit na, Armina. Sorry, pinalinisan ko lang ang bahay konti. Maduming kasi. It's not a problem with me. Really.
All I want is to be with you. Wika ni Armina. Mabilis ang naging takbo ng oras at nagbigay na ng hudyat si Derek na pwede na silang pumunta sa bahay ng gwardiya ng hotel. Nasa ilalim ng rack ang susi. Basa ni Elijah sa text message ni Derek. Excited silang dalawa na pumasok nang bigla silang natigilan. Oh God, this house is a mess. Bulong ng binata na ikinatawa naman ni Armina. This is great. Wika ng dalaga. Umiling na lamang si Elijah at inilibot ang paningin. I can't believe this place. Sobrang dami ng gamit pero ang liit ng lugar. Sa isip nito. Hey look Elijah! Maganda ang view dito. At may sofa bed pa. We can stay here. Wika ni Armina na lumabas na pala sa terrace ng bahay. Napangiti ang binata nang makita ang magandang view sa labas. Doon na pag-usapan ng dalawa ang mga nais nila sa buhay. Masaya si Armina na malamang tapos na sa pag-aaral ang binata at may trabaho na rin ito. I guess hindi naman kami maghihirap kung sakaling magpakasal kami. Sa isip ng dalaga, nakatulugan ng dalawa ang pag-uusap. At kinabukasan mismo ay hindi inakala ni Elijah na pupuntahan siya ng dalaga sa kanyang trabaho sa oras ng kanyang lunch break. Nagulat si Armina na ibang Elijah ang humarap sa kanya. You're kidding, right? Hindi ikaw si Elijah? Tanong ng dalaga dahil si Derek ang nagpakita sa kanya. Tulala lamang si Derek na maisip na ang babaeng kaharap niya ay ang babaeng mahal ng kanyang kaibigan. Agad lumabas si Elijah at nakita niyang tulala lamang si Derek at ang dalaga si Armina. Armina? What are you doing here? Tanong ng binata. Magsasalita na sana si Armina nang biglang may tumawag kay Elijah. Derek! Tapusin mo muna ang trabaho mo dito! Mas lalo pang nagulat ang dalaga. You're not Elijah? Ikaw si Derek? How could you? Bakit mo ako niloko? Bakit ka nagpapanggap? Gulong wika ng dalaga. No, I can explain Armina. Ako si Elijah. Wika ni Elijah. Pero nagmamadali ng tumakbo palabas ang dalaga. I'm sorry bro. Umatras ang dila ko na makorner nga ako. Hindi ko inakala na makakaharap po ngayon ng babaeng gusto mo. Wika ni Derek. Tumango lamang si Elijah at sinundan ng doktor. Nakita niya itong umiiyak sa harap ng dagat. I'm so sorry Armina. Hindi ko balak na saktan ka. Bakit mo ito inilihim sa akin? Bakit ka nagpapanggap na mahirap? Kung sa una pa lang, ay ikaw pala ang birthday boy na kausap ko back there. Wika ng dalaga. Napayuko naman si Elijah. I'm sorry. All I need is true love, Armina. Simula pagkabata ko, wala akong alam kung sino ang totoo o hindi sa akin. Noong nakita kita sa farm ng daddy ko, alam kong kakaiba ka. But you have doubt. Nainisip mong isa ko sa mga gold digger mong mga babae o kaibigan. It's not like that. Na-amaze lang akong malaman na kinausap mo ako kahit mahirap ako sa paningin mo. I felt happiness, Armina. Buong buhay ko, sa'yo lang ako nakadama ng kasiyahan na hindi ka tumingin sa panlabas. Kumayaman ba o hindi ang kausap mo? Dahil yun ako, Elijah. Buong buhay ko, walang ibang nasabi si mama sa akin kundi date a rich guy, marry a rich guy, pero hindi. Kung kanino titibok ang puso ko, doon ako. But you? Niloko mo ko? Sorry na Armina. Sasabihin ko naman sa yung totoo na kaya ko kahit hindi ko dala ang pangalan ng papa ko. Na makakapasok ako sa trabaho kahit hindi bilang Elijah. Na mamahalin mo ako bilang Elijah na simple. Kung hindi ako nagpanggap, tiyak ko nilayuan mo na ako ngayon. Why should I do that? Hindi mo pa rin ba gets? Sa'yo tumibok ang puso ko, Elijah. Kaya kahit gusto ko na simpleng lalaki, ay wala akong magagawa kung mayaman ka. Dahil mahal kita, okay? Napangiti na lamang si Elijah. I promise, no more lies, Armina. Kahit pa mayaman ng ama ko, ay magsisimula pa rin ako sa baba hanggang sa mapromote ako. Hawak kamay nating harapin ang hirap. Tayong dalawa lang. Tumango na lamang si Armina. Hindi niya matiis ang binata.
Simula pa lang, ay alam niyang mahal niya na ito. Magpapakasal tayo kapag pareho na tayo may narating sa buhay, Elijah. Wika ng dalaga. Tumango naman si Elijah. Mahal kita, Armina. Sorry ulit sa ginawa ko sa'yo. Mahal din kita. Basta't wag mo na itong gagawin ulit, ha? Sagot ng dalaga at hinalikan si Elijah. Mabilis ang naging takbo ng panahon. Naayos si Elijah ang gusot sa kumpanya. Nagalit ang kanyang ama sa kanyang ginawa, pero kumalma rin ito na sabihin ng binata ang rason kung bakit niya yun ginagawa. Napahiya naman ang ilang empleyado dahil sa trato nila kay Derek na akala nila ay si Elijah. Ngunit hindi nagdamdam si Elijah dahil masaya siyang naranasan ng kanyang kababata ang tratuhin na maganda dahil sa pag-aakala na anak ito ng amo. Lumipas ang panahon at isa ng ganap na doktor si Armina. Patuloy naman na pag-angat ni Elijah sa kanyang kumpanya. Hanggang sa ikinasal na ang dalawa sa simbahan. Masayang masaya ang dalawa dahil sa wakas ay nakasal sila at sariling pera lamang ang ginagamit. Walang don na tumutulong at walang ibang tao na nagbibigay. Masaya ang don sa nakitang pagbabago ng anak. Tuluyan na nga itong nagbago at naging ganap na asawa kay Armina. At dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Sa susunod ulit mga kakulay, paalam!